dito na muna tayo magva-vlog ngayon. Tingnan muna natin na mag-work. Ayan, tamang-tama. Okay. Good evening sa inyong lahat, guys. Welcome once again sa ating YouTube channel na kwento-kwento dito sa YouTube. Sobrang busy ko kanina talaga na ang hirap mag-vlog. Gumamit na nga ako ng microphone dahil ang daming announcement sa airport. But, wait lang, mag-stretching muna ang all. Andito na ako ngayon sa departure area, waiting for us to board. So, ang flight natin is gabi siya. Bukas pa tayo makakarating. So, gusto ko lang i-chika sa inyo yung ating experience. Kung madali lang ba or mahirap lang ba yung napagdaanan natin sa Doha, sa ating check-in ngayon. So, again, yung flight ko papuntang Africa is dadaan po ako ng Davao International Airport. So, ilang beses na ako naka-experience ng Davao International Airport. So, hindi na bago sa akin. But anyway, pagdating ko kanina dito sa airport, madali lang naman dahil kompleto yung aking papers. Ang kinakatakot ko lang talaga is yung aking dala na balot, guys, at saka tuyo. Kasi hindi ko alam kung pwede ba yung dalhin sa Qatar Airways or hindi. So, ang nangyari, nakalusot naman tayo sa x-ray machine. Now, going sa check-in, wala naman masyadong tao. Pero natawa ako sa x-ray machine, guys, kasi parang nagtawanan yung mga nakakita ng itlog. Bakit may 4 na itlog dito sa bagahe? So, nakita ko parang sumenya si sir na, hayaan mo na kasi 4 lang naman. Siguro mahinala din sila na balot yun. But, pagdating sa may check-in counter, guys, madali lang din yung aking experience. Dahil kompleto lahat ng hiningi nila. Tinanong nila ako sa visa and meron naman tayong visa na maayos. So pagkabigay ko ng visa, wala naman masyadong mga tanong-tanong pa. Tinanong din nila ako if naka-return ticket ba ako. So yun yung importante, no? Kapag pumupunta tayo sa ibang bansa, dapat talaga meron tayong return ticket. Then dapat meron tayong visa. Kung tourist visa ka, dapat meron kang mga tamang visa na dala. Otherwise, huwag kang ma-expect na pasasakayin ka ng eroplano. So, smooth naman yung ating online check-in. Smooth naman yung paglagay ng bagahe. Nagbayad din ako ng travel clearance travel fee worth 900. And then, papasok kong sana ako ng immigration, guys. Pero, in-announce yung aking pangalan. So, bigla ako natakot, kinabahan ako dun, guys, no? Kasi, syempre, in-announce yung pangalan mo, papabalikin ka, baka malaki yung chance na ma-offload ka, malaki yung chance na may problema sa papers mo. So, nung in-announce ang pangalan ko, hindi ko naman narinig, pero pinatawag ako dun sa may entrance sa puntang immigration. Ikaw ba po si Ma'am Niga, kailangan niyo pong bumalik dun sa baba, sa may check-in. Siyempre, kinakabahan na ako, guys, kasi baka mamaya hindi matuloy. Pinauwi ko na si Parts, wala na akong kotse sa labas ng airport. So, ngayon, pagpunta ko dun, nagtanong sa akin yung mga staff na ako ba daw, yung Princess Giga. So sabi ko, oo. Nako guys, pinakita sa akin yung bag ko, guys, mawawasak na siya. So natawa ako kasi parang nakita ko na-foresee ko na mawawasak yung bag. Mumurahin lang yun eh. So sabi ko, ipapabalot ko na lang. So pinabalot ko siya, mabuti merong ganong klaseng service dito sa airport. Worth 375 pesos, wala nang stress. So binalik na yung bag, chinek-in na ulit, so wala nang problema. Then bumalik na ako ulit sa immigration. So, sa immigration, tinanong ako ng mga question. So, sabi ko, tinanong ako unang-una, first time ko ba daw na pumunta ng Africa? Sabi ko, hindi, nakailang beses na ako. Ano yung reason ba't ako pupunta doon? Kailan yung balik ko? Ano yung gagawin ko doon? Saan ba ako mag-i-stay habang nandun ako sa Africa? Mga usual question lang naman. So, lahat naman yun may sagot ako. At sabi ko, hindi po ito yung unang beses. Meron na po akong visa sa likod ng passport ko, stating na ako po ay nakalabas-pasok na po sa Africa, na sinusunod ko yung aking visa. So, smooth pa din. Wala namang naging problema ang immigration officer. In short, pinayagan tayo. Kasi sabi ko, ay, akala ko pag okay na yung check-in, okay na. Nakalimutan ko, guys, may immigration pa pala na mag-i-interview. So, sorry guys ha, medyo maingay. Anyway, sabi ko na, sabi niya, okay naman daw. Na-distract ako sa apelyido kasi akala ko Yiga ang sinasabi.
But okay naman, narinig ko na yung pag-stamp sa aking passport. So sabi ko, okay, goods na to. So nag-update na ako sa family ko na okay na. Nag-update na ako sa family ko na ako'y pupunta na nga sa departure area. So far so good guys. Kinabahan ako doon mismo kasi ang daming tanong ng immigration officer. Pero right naman nilang magtanong at kailangan nating sumagot ng maayos. So ngayon, on time daw yung flight namin, papuntang Doha, Qatar. And don't worry guys, at this moment, sobrang safe po at meron kaming go signal na lalapag sa airport ng Doha, Qatar. Yun yung transit ko dun for 6 hours bago ako lumipad papuntang Uganda. But it's sleeping time. Sana ay makatulog ako ng ayos. But eto yung aking dala. Ayan, power bank ko, cellphone ko. Nagdala ako ng sombrero kasi minsan gusto ko ganito naglalakad, ganyan. Then meron akong jacket. So, eto pa rin yung bit-bit kong bag. Sinabi ko sa inyo from Atter App, maraming salamat. Then sa aking bag, pinakita ko na yung laman ng aking bag. At ang dinagdag ko lang ay ang aking libro na Who Moved My Cheese. So, magaan lang yung bag ko guys, parang nasa 1 kilo lang siya. Ang nagpabigat lang dito sa bag ko yung 2 cellphone na bit-bit ko, then konting personal stuff ko. Hindi naman mabigat itong 100 pesos na dala natin. Magaan lang yan. And ano pa ba? Yun lang. Then dala ko itong aking hand carry. Yan. So sa hand carry, dala ko yung regalo para kay Chloe tsaka kay Dewo. Then snacks na konti. Bag ko na extra just in case. Hala, saan ko ba nilagay ang aking extra t-shirt na pampalit sana? Naiwan ko ba? Parang naiwan ko siya. May dala akong t-shirt eh. And then, etong pillow na to, travel pillow ni Kuya Kahil na iwan niya. So, gagamitin ko na lang yan, guys. But anyway, nag-aantay kami na tawagin kami ng staff. And then, we're going to start boarding. I guess I'll see you guys sa loob ng aeroplano. Yeah, I'll see you guys for 10-hour flight. May God bless our trip and keep us all safe. And inshallah, we will be in Hamad International Airport after 10 hours. Yun lang. See you guys on this episode. Guys, time check, 5:00 ng umaga. And I've landed here at Hamad International Airport, Doha, Qatar. Yes, guys. Alhamdulillah kasi dumating ako dito nag-call of prayer. So, sobrang peaceful. And right now, it's because 5 AM siguro. Hindi man naman masyadong maingay ang part na to ng airport. Hindi ko lang alam. But I am standing sa kanilang garden inside the airport. Alam niyo, ikalawang beses ko pa lang to. Unang beses is dumaan kami dito going back to the Philippines kasama si Auntie, si Chico. That time, I believe 1 year old. Si Calvi ay 3 years old nung nagbiyahe kami pabalik ng Pilipinas from Africa. And we did not get time to enjoy kasi nga mga bata, pagod kami from the biyahe, preparations, ganon. But this time, mahaba-haba yung aking transit, 6 hours. So, meron tayong oras. So, ikot-ikot lang ako guys. But, doon ako galing sa may duty-free, mga luxurious perfume section. And I smell so expensive right now. I might not look expensive, but I smell expensive guys. I smell Dior. I smell Gucci, I smell Valentino, I smell Polo Sport, I smell Ralph Lauren, I smell Miss Dior, I smell Chanel. Lahat po ng mamahaling perfume, inamoy ko na po at inispray ko na sa katawan ko. Kaya ngayon, excuse me na lang sa madadaanan ko kung di nyo mag-gets ka nung klaseng sento. Pero wala lang, I had so much fun. I had a lot of time to kill, so why not? And yes, I'm okay. I don't care what other people will say. Na ignorante ako, hindi ko na-try yung mga perfume na yon, tapos nag-spray lang ako ng libre, so what, diba? I mean, makes me happy. That's all that matters. Ang mahal naman kasi ng isang perfume, guys, sa Pilipinas, siguro 10,000 po yung presyo ng isang perfume. So, okay lang, at least maamoy natin, ma-experience natin, diba? But let me show you the airport. Ayan po. So, andito tayo ngayon sa kanilang bridge over troubled water. Ano daw? So, doon ako galing kanina. Pagkadating ko, doon ako transfer x-ray. Then, bumaba ako to the perfume area. Then, naglakad-lakad lang ako dito. So, as you can see, very solemn. Diba guys? Ang ibang airport, bakit parang toxic at traumatizing? Pero bakit itong airport na to, para ka lang nasa park? Oh. Then, meron silang mga displays and architecture structure na sobrang ganda.
Hindi ka lang makakapagpa-picture, makakaano ka din. Ano din siya, pwede kang umupo kasi may mga spaces talaga. Oh. So, sa mga experience ko sa travel na hindi naman masyadong madami, I would say, this is the most beautiful airport I've been to. Sumunod naman is, ang UK hindi ko masyadong na-enjoy eh. Wala akong nakita other than the walkway. So, hindi ko masasabi. Scotland, ganun din. Hindi rin ako masyadong naka-experience ng airport nila. Mga walkway lang din yung nakita ko. Maybe that Changi International Airport of Singapore is beautiful too, pero sa lahat-lahat ito yung pinaka-peaceful at pinaka-magandang airport na na-experience ko. Siguro syempre hindi nakapasok yung airport namin, General Santos City. Pero guys, this is very nice and I'm happy I have 6 hours to kill. Right now I have 5 hours to kill and I still have a lot of places I wanna go to, I wanna enjoy, I wanna immerse. So ayan, meron pa silang mga pa-river doon na side. Meron pa silang, may mga kainan sila doon na side. There, luxurious shops na din siya for clothing, mga relo, mga bags, accessories. May Dior on that side. Meron ditong Moncler. I don't know how you read that one. May Bulgari. May Giorgio Armani. So, hindi ko pa naikot yung mga shops on that side. Pero, ang ganda din ng kanilang ceiling, oh. Wow, guys. I was here. Kasi kapag 60 years old, 70 years old na ako, at least malalaman ko na nakapatong ako sa kaganitong lugar. Makikita ng mga anak ko na nandito tayo. Magagalit na naman sila sa akin. Bakit hindi ko sila kasama? So, chinek ko na sila. Gising na lahat yung mga anak ko. They are okay and well. Nag-walking na sila and they are feeling a lot better. Medyo meron kasi silang yung parang mamimiss nila ako na fever, kind of fever. But it's okay. God is with me. Everything will be okay and I'll see them very soon. Ayun. So, ikot-ikot lang tayo, guys. Oh, ganda-ganda naman dito. Oh, guys, baka isipin nyo, plastic to, ha? Katulad ng kaibigan nyo dyan. Hindi, this is true. Totoo po yan. Ay, kinurot ang dahon para lang ma-prove ko na totoo. Wow! Tsaka meron silang mga pailaw-ilaw, diba? Very magical, very romantic, very demure. Para akong mababahin sa dami ng perfume na in-spray ko po sa aking katawan. Oh, but anyway guys, I would like to talk to you about the flight. Hindi ko man lang nakwento sa inyo, no? So, ang flight ko ay very smooth. 10 oras po na ang nangyari pagsakay ko ng aeroplano, naramdaman ko na napagod na ako, inaantok na ako kasi bedtime ko na yun, 10 p.m. So, ang nangyari, hindi na ako nag-screen. Nagpikit na lang talaga ako ng mata ko and I was able to sleep for a few hours. I woke up when they started serving dinner. They had an amazing meal. Shout out, Doha, Qatar Airways. Ang sarap ng pagkain nila, guys. Alam niyo, sa sobrang sarap ng pagkain nila, hindi ko inubos. Kasi feeling ko pag inubos ko siya, baka hindi ko ma-enjoy yung rest ng flight ko kasi sobrang busog. Baka mamaya maghanap pa ako ng toilet wala sa oras. In-enjoy ko siya, hindi ko siya inubos. Sobrang sarap niya. So I had this pasta. Anong pasta nga yung tawag niya? Ravioli. Yun yata yung tawag nila dun eh. Ravioli pasta. Tapos meron siyang chicken. Ang sarap, guys. So, sabi ko, pasta, parang gusto ko ng kanin ngayon. Pero ang sarap niya, in fairness ha. I was happy I chose that one. Kasi yung isa is pang vegetarian. So ngayon, I had that pasta with chicken. Then side dish, meron silang sinerve na salad. Ang sarap din ng salad. And for dessert, guys, ang sarap ng dessert. I feel sad right now na hindi ko siya inubos. Sana pala, dinala ko na lang siya with me. Ang sarap ng dessert. Para siyang coffee. Coffee mocha na mousse. Pero hindi siya mousse. Ano siya? Creamy. Parang ganun. Akala ko nga parang leche plan, pero hindi. But it's so, it's so coffee ang lasa niya. Then meron siyang mga crumbs, coffee crumbs sa taas. Then meron siyang parang mga mocha balls. Maliliit, very tiny balls. Sabi ko, ano ito nilagay nila? Ba't ang ganda? And then kinagat ko siya, guys. Para siyang kape at mocha, guys. Ang sarap-sarap talaga. Tapos konti lang yung kinain ko kasi parang feeling ko pag inubos ko siya, guys, parang
parang magiging, hindi ko alam, pero hindi ko siya inubos, pero in-enjoy ko siya talaga ng bongga. Ayan, so natuwa ako sa pagkain. Then, I just slept. Hindi kayo makapaniwala guys. Natulog po ako. Pagising ko, 1 oras maglalanding na. Imagine, 10 hours went by. Hindi ko man lang namalayan. God is so good, amazing, very peaceful yung flight. Medyo natakot lang ako dun sa beginning ng flight namin kasi ang lakas-lakas ng turbulence. Never pa ako nagkagan ng turbulence in my travel experience. Pagkagising ko, syempre masakit na yung katawan ko kasi konting position lang, airplane seat, alam niyo naman yun. Gumising ako guys, it's almost time for breakfast, nag-serve na sila. But what I did to feel better, nag-toilet ako, nag-freshen up, nag-ihi na ako guys, naghugas na ako ng kamay, and then I walked around. Nag-stretching na ako talaga kasi itik na itik yung katawan ko. But time flew by very fast. And I'm very happy na I did not even feel the 10 hours flight. Kasi I was worried at first. Sabi ko, lo, 10 hours na flight. Imagine nasa airplane ka 10 oras. Paano kung igugugulid yung 10 hours na yun? So iniisip ko, paano ko uubusin itong 10 hours? Ang kinig yung mga bata. So paano kung gugulid na itong 10 hours? Ang taas-taas, ang tagal-tagal, ang haba-haba. Pagising ko airplane. Every time gumigising ka airplane. Pero sabi ko, it's sleeping time. So, ang ganda pala ng ganun. Lalo na pag meron kang body clock. Lalo na kapag ikaw ay talking talaga at certain time. Kasi it's amazing. So, nakatulog talaga ako. Kahit na medyo mahirap yung posisyon, syempre nakaupo ka, masakit yung leeg mo, ganito, ganyan. Pero, nakatulog ako, guys. And the fact na I did not feel the 10 hours, I sat down, I fell asleep, I woke up to have dinner, I fell asleep the whole time. I woke up like 1 hour or 2 hours before we landed. I got to watch a movie. And I freshened up. I walked around the plane. Amazing. We landed smoothly. And yeah, it was an amazing experience. So maraming salamat, Lord, for protecting us all. And for guiding us for this journey. And ako muna yung maglalakad-lakad pa kasi I really wanted to enjoy this airport this time, guys. I guess I'll see you more on this episode.